Good morning mga karos, good morning. Ito, kamusta po tayo lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel ngayong araw po ng Biyernes. Ngayong Biyernes, October 31. So bago nga po pala tayo mag-umpisa, happy birthday nga pala sa mama ko na si Norly Carlit. Happy birthday, tsaka maraming salamat din kay Sir Idol Reggie Arce o Reg Vlog sa pagbati po sa kaarawan ni mama. Ayan na, may dala tayong alambre karagdagan dito sa project natin sa Phase 4. Yan na. Good morning, Rusty. Good morning. Asa? Adonis, good morning. Good morning. Yan, bali pinagpapatuloy nila rito yung roofing installation. So dun sa nabasa ko nga na comment, so pinakamadali na lang po ang order namin dito is ano po to, 8 meters. Yan, 8 meters po tong order namin. Nalilito sila sa centimeter. Ayan, 8 meters. Tapos ang in-order ko naman po rito isa 4.5. Yung kalahati po ng 9 meters. Nag-aakit na kayo ng bubong? Bali 5 tao po yung gumagawa dito. Eh si Master Jojo, good morning. Good morning. Good morning. Marvin, morning. Good morning. Yan, bali 5 tao po yung nagawa rito. Ito na yung mga nagawa nila Bilog kahapon at saka ni Rusty. So naka-ready na to para sa roofing installation. Bali yung process natin, pinturado na ng primer. Log, good morning, Log. Good morning. Good morning, Log. So, backlash kabit method. Ito yung luma. Tapos, dito sila nag-umpisa ng pag-install ng long span roofing. Ayan. So, makikita natin dito, halos dikit na po yung bubong natin. Noong una kasi may siwang. Tapos, may mga alambre po tayo rito. Ayan, nagdagdag tayo ng alambre. Ayan, para po yung insulation natin hindi nakalundo. Tingnan nyo, ang ganda, di ba? Flat na flat. So ayaw naman natin kasi dumating yung panahon na lulundo siya. So matatanggal po siya dyan. Sa latex niyo. Yan. Ito yung sinasabi namin sa inyo na yung long span namin simula dun sa harapan hanggang dito, isang buo na po siya. Wala na po siyang dugtong. At maganda nun dahil since renovation, ito po kasing bahay na to is more than 6 years na bago mapagawa ni clients. O ibig sabihin ng turnover more than 6 years. Siguro kumain pa yata ng mga isang taon pa bago to ma-renovate. So sa madaling salita, 7 years na siya na wala nagme-maintenance. Kaya baklas na po yung mga lumang bubong kasi tita nyo naman manipis. Kinakalawang na rin. Nabubulok na nga. Kaya ito, kung sakaling may papatapos ni client tong renovation dito, bagong-bago po yung kanyang mga materyales lahat. So titirhan nila to bagong-bago. So ito yung cut 24 ng ating gutter. Ayan. Ayan mga karos, roofing installation lang tayo rito. Hindi pa kasama rito yung mga flashing. Ang install namin dito as itong 22 square meter plus itong 8 square meter dito sa back extension. Plus yung corner area natin. Yan yung mga ma-installan. Kung sakaling papalarin pa na hindi yung ulan, baka makabitan po natin to ng insulation tsaka ng PVC roofing. So start na po yung mga kasama natin dito. Daming bubong, daming flashing. Tapos yung mga bubong po na mababaklas, yan, may ano na po kami yan. Meron na kaming pull out gate pass para maipakita po sa mga guard na hindi po namin iiwan yung mga bubong dito. Yan na. Mga karos, project update din tayo sa mga ibang ongoing project natin at saka yung Korean blinds natin sa Riego de Dios project. Samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Biyernes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Bali mga karos, na dito naman tayo sa Anyana Beller East Project. Pero wala tayong update dito ngayong gawa ng kahapon pa kasi October 30 kahapon. Bali October 31 ngayon. Kailangan po pala natin kumuha ng working permit para po dito sa holiday. So hindi namin alam na holiday. Ang alam namin holiday po bukas November 1. Naalala ko, huling nagtrabaho naman po kami dito sa kabila. Hindi naman po kami nag-fill out ng holiday form para sa working permit. So ibis na may trabaho sana tayo ngayon, ngayong araw po ng Biyernes dito sa project natin. So yun tuloy, wala. Pero
Yung mga tropa na naman na naka-deploy dito, ayun nga, nakita nyo si Adonis, si Marvin, nandun sila sa phase 4 ngayon. Then yung iba, dineploy na lang po natin sa mga ibang ongoing project natin. So tinignan ko po muna dito sa site para kahit naman po paano, dinouble check ko kasi mga ilang araw po tayo mawawala rito, siguro mga 3 days. Ayan, napansin ko lang nagkaroon uli ng kalat dito. Nakalimutan yata ng tropa na huwag maglagay ng kalat na rito. Tapos ito inabutan natin na bukas yung clean out dito. Siguro pinuntahan ng nagbe-maintenance. Kaya itong area na to ay importante sa amin talaga na hindi nalalagyan ng buhangin. Siguro may nag-inspect. Kaya po bawal po talaga dapat na umaabot dito yung kalat natin. So ayan naman po yung mga materyales natin, okay naman. So ganito lang po muna talaga, magulo pa kasi pinagsisiksikan lang natin yung mga gamit natin dito. Ayan sa tiles, yan pa yung malalagyan dyan at saka dito pa. Tapos ito yung mga pinadeliver ko nung nakaraan. Ayan, isang box na lang. Para na lang, ayan, ulang pa yata, mga pang isang box. Tapos yung matitira nga, para dito na nga lang. Yan, walang pasok yung tropa rito. Last day sana nila ngayong October dito. Ito, last day ngayong araw. Ang problema nga, hindi pa napasukan. Bali baka pumasok na kami dito mga November 3. Kasi hanggang November 2 po ang walang pasok dito sa Anyana. Ayun lang naman po. So back to work na lang tayo rito sa November 3. Tara. Mga karaos, nandito naman tayo sa Riego de Dios project. Hindi na kami nagkita ni Sir Ricky Dilosa. Kaya shoutout nga po pala sa kanya. Sa mga gusto magpakabit ng mga Korean blinds, ano po sila, talagang kahit malalayo, kahit NCR, kahit nga sa province pa, nag-install sila at nagsusupply po sila. So ito po yung page ni Sir Ricky at saka ito rin naman po yung page ng kanilang company, supplier and installer. So sa mga gusto, trusted, matagal na po namin na kasama sa mga nagiging project namin, Korean blinds, yan, window blinds, accordion, yan, maaasahan nyo po sila, pakicontact na lang. So dito nga po pala, papakita namin sa inyo yung worth 7,500. So conforme naman po to sa mga napipili, semi blackout or blackout, conforme rin sa tela. So pakita ko sa inyo kung ilang piraso. 7,500 materials and installation na po. At sila po mismo yung mag-install. Yan, shoutout na lang kay Sir Ricky, hindi na kami nagkita rito. Yan, bali update tayo. Yan, bati muna, kasama ko si Mrs. Kuya Rigor, good morning po Kuya Rigor. Morning, boss. Happy holiday, Kuya Rigor. Happy patay. Happy pestang patay. Ano tawag doon? Ayan na. October 31 pa lang naman, di ba? Ayan. Well, yun, Mispiras daw. Master Dindo, good morning. Good morning! Good morning. Happy holiday, everyone! Ayan, happy holiday everyone. Ayan na si Master Dindo. Kuya, storage pa lang, no? Pero tingnan mo yung tsura. Oo nga. Pwede nang paupahan, no, kuya, no? Bed space. Dami, pwede lang kwarto to, boss eh. Oo nga, eh, na. Storage pa lang po yan. Louie Walker, good morning. Good morning! Si Louie. Yan. So, dito sa taas, sakit tayo. Itong window na to, inaasahan ko may Korean blinds. Pero si Sir Ricky kasi ang nag-usap dito at saka si Ma'am. Bali, hindi na daw yata pinalalagyan ni Ma'am to. Kasi as is na po siya para magbigay po ng sunlight dito. Ng liwanag kahit pa paano. Hindi na pinalagyan ni Ma'am. First room. Yun. This is the first room. Medyo mababa lang talaga. Yan na. Yan. Yes, first room. Tapos sa second room tayo.
Bakit kaya ganito pagkaka-install nito? Ano? Bakit kaya hindi nilagpas? Nag-chat sa akin si ma'am kung bakit ganito yung pagkaka-install. Yun nga lang, hindi kasi kami nag-aabot ni Sir Ricky. Siguro may kinalaman to rito sa cabinet. Ayun. Oo, kasi kapag nandito, ang bukas na magiging cabinet pag ganito lang. So ito, magko-conform ito kung anong magiging ano ni client dito. Pero alam na po ni client kasi ito eh. Yung tungkol sa mga ganito, naipaliwanag ko na. So, bakit nga pag ganito pagkaka-install niya? Nakapasok po sa ano. So kila Sir Ricky naman, pwede naman pong baguhin yan. Pero sa akin, mas maganda sana kung nakalagpas. So babaguhin kasi ng buo to eh. Pero ito, kung palalagyan ng window yun doon, pwede naman magamit. Itong sukat na to. Yan o. Maganda rin naman siya. So ang nangyari, nakapasok siya mismo dun sa pinakahulma ng bintana. Pero kung nakalagpas nga yan dito, syempre ito. Yan. Existing window na po ito mga karos, hindi na namin binago to. Syempre naka-impose yan dito, ganyan kalapad yan. Baka ganyan lang yung opening ng cabinet. Pero ito naman, kung okay kay ma'am yun, pwede naman baguhin yan. Yan. Tayo sa kabila. Bali 4 windows. Yan 4 windows yung pina-install ni ma'am, 7,500. Ayan. So dapat ganito yun. Yan, nakalagpas siya. Yung sinukatan kasi ito ni Sir Ricky, sobrang dami rin kasi yatang gawa ni Sir Ricky, hindi kami nagkita. Yan. Ganda ng nung napiling tela ni client. Actually, ako pala pumili nito. Ayun na bagay. Ako pala. Kasi pinag-decide ako ni ma'am kung ano sa dalawa. Yan o. Ganda. Korean blinds. Minsan, pag pumili kayo, pwede naman pong ibagay nyo na lang sa pinaka nakikita natin dito na major na design ng bahay. So, pwede nyo namang ibagay na lang. Yan, ganda. Yung Korean blinds natin. Yung sa kama, ang pinaka-design po talaga nito, ang headboard nito nandito. Ayan, nakatapat po rito. Yun talaga ang pinaka-design nyo nito sa plano. Yan, nandiyan po yung headboard. Yung nakatapat dito. Kapag ano na lang po, kapag natapos namin to, ayusin po namin yan. Wow, ganda. Hindi ko pinapaakyat si Joy eh. Pag umaakyat yun sa bahay, nagagalit sa akin eh. Pero tawagin ko daw siya pagkatapos ko mag-vlog. Magalit na naman yun. May ilaw pa po tayo rito. Wait, tawagin mo nga si Joy. Sabihin mo, nandito na ako. Ma'am Joy. Out ka. Dito na ako, Joy, sa taas. Ito yung PNPK. Tiles na lang po ito, tapos general cleaning. Ito na yung bahay ni Ma'am, oh. Naalala mo yung huling akyat mo rito? Ganda ko. Talon. Yung ka na naman. Kaya nagkako ng apam. Isa-isay mo muna dyan. Para makabinigyan ko. Luwag ko. Yung storage pa lang na, kwarto na yata sa loob. Dito sa kabila. So dito, ito yung parang kini-question lang ni Ma'am kasi yung pagkaka-install. Pero binigyan ko na ng paliwanag kung bakit nga ganyan. Kasi tatama yung pintuan ng cabinet. Pero depende kay client kung okay sa kanya yung ganyan. Yan i-ano pa natin yan. I-forward pa natin sa kanya. Ayan. Sige, pasok ka. Kami yan. Parang hotel. Ano yung masters? Pero yung headboard dito yan. Statue. Dyan. Parang hotel na. Tapos dito wala nang window to kaya hindi ko na sinama sa vlog. Wala na siyang window. Dami nilang kwarto. 4 bedrooms. Yan na. Pag may bisita ka rito, hindi ka mapapahiya. Daming kwarto. Pwede yung magtago-taguan. Ayan dyan. Yan, pwede na ang kwarto yan eh.
Oo nga. Isang single bed na dyan. Ano, ayos ba? Tapos ito altar. Lawak. Lawak ba? Ang nasa plano dati dapat hindi ganito eh. Ako na yung nagsabi sa kanya na syempre kailangan medyo maluwag. Hindi ganito yun sa plano. Masikip pa to, sobrang sikip pa. Yan, nakinig naman sa akin si ma'am. Okay daw sabi niya. Yan, ayos na. Yan, si Louie na bahala rito sa hagdanan. Yan, back to basics. Ganyan lang naman. Iniisa-isa ni Louie. Tapos ang unang trinabaho ni Louie rito, ito po, itong bagay na to. So sabay lang po yung design ng sidings doon sa design po ng ating pinaka-stairs and riser. So kailangan inuna to para yung tiles natin hanggang dito na Louie, tama na. Okay, tapos yung sidings niya madadamay na lang sa overall paint na. Tapos dito banda, si Master Dindo na bahala rito. Baka maging kwarto yan, kuya. Storage lang yan. Yan. Yan nga. Yan. Tapos dito naman banda, si Kuya Rigor na bahala rito. Yan. Yan nga pala yung mga tinatrabaho namin dito. Hanggang bukas po. Hanggang bukas magtatrabaho ang tropa rito. Kasama na si Master Jojo. Yan, kasama ko sa pagbibigay ng update ngayon si Mrs. Tapos yung sasakyan na gamit natin itong kotse kasi papagasan na rin natin. Matagal na natin hindi nagagasan to. Mga karos, hanggang dito na lang muna yung update natin sa Riego de Dios project. Tapos pupunta pa kami ng Tansa Garden, then babalik tayo sa project natin sa phase 4. Tara! Nandito kami sa hardware ni Ma'am Melanie. Merong mga ilang materyales na kinuha yung tropa na nagtatrabaho sa Riego de Dios para dun sa project natin dun. Yan, babayaran lang natin para clear tayo ngayon bago matapos yung October, di ba? Yan na si Mrs. Okay na? Ilang resibo? Dalawa lang. Riego de Dios, bali 2,500. Liha at saka yung Davis Pondo. Tsaka Riego de Dios ulit, roller and masking tape and electrical tape, 380. Yan. Okay na. Halos malapit na po tayong matapos sa pagpe-purchase dun sa Riego de Dios project. Bali may mga pang retouch naman po kami doon at saka pang cleaning material. Ayan po. May mga iilan na lang na kailangan bilhin. Mga ilaw at iba pang mga kailangan doon. So, okay na, tara. Nandito naman tayo sa Tansa Garden Premier Project. Yan, good morning kila Sir Ivan and Ma'am Carissa sa client owner natin dito. Yan yung ibang mga kasama natin, yung tropa na hindi na i-deploy doon sa Anyana Builder East Project. Syempre nandito sila ngayon. Yan, maraming trabaho naman ang mga gagawin dito. Yan, bati tayo. Poy, good morning Poy. Yan si Epoy. So ito yung mga ginawa ni Epoy kahapon, mga pinagawa natin. So kagaya po dun sa mga ginawa natin sa extension, dito sa balcony may mga lumabas naman ng mga matting. Tapos yung mga rebar naman dun sa mga gilid, yan pinasinsil natin kay Epoy para dyan po tayo kakapit ng parilya natin para dito sa balcony. Yan, magkakaroon tayo ng biga pa dyan hanggang dun sa dulo. Yung tungkol dito na ipaliwanag ko na, actually hindi naman talaga siya totally aabutin nung pinaka balcony natin. Mababawasan na lang po yung pinaka haba ng mga sanga, puputol-putulin na lang po natin yan. Pero yung location ng pine tree, yan, nandyan na siya. Tapos makakapag-poste pa po tayo dun sa dulo. Sandy, good morning po kay Sandy. Good morning. Good morning. Kuya Boy, good morning po. Good morning. Nice, Kuya Boy dito. Tsaka kay Kuya Doming, morning. Sino pa nandito? Ayan si
Kay Richard, morning. Saka kay Ricky. Good morning. Morning. Okay, bali, dito po, nag-i-splice na sila ng poste. Alam naman natin yung poste natin isa 6 meters lang yan. Pag binili natin yung mga bakal, bali yung sa baba, so magkukulang na siya. Basta yung splice natin kailangan na umabot po to nasa 60 by 60 or 120 cm. Para ba Kuya Boy, 60 yung dinugtong mo? 60 na? Okay. 60 cm. So total nun is 120. Para talagang kapit. Yan o, kapit. Ayun po siya. Haba ng dinugtong hanggang baba. Hanggang baba na po yung 120 cm. Yung dinugtong ni Kuya Boy. So ito yung ginagawa nila rito, extension po nung poste natin. Tapos ano pa rin po yan, waluhan pa rin po yung bakal nya. Waluhan pa rin. Tapos sa mga susunod po, makakapag ano na po tayo rito, forma. Tapos pag nakapag-forma na, itutuloy yung CHB. Dito wala tayong bintana. Dito isa 120 by 120. No, tama Kuya Richard. Yung opening 120 by 120, tapos dito 120 by 120. Tapos yung mga CHB laying natin dito, sagad yan hanggang sa taas, hanggang sa roof beam. Tapos dito opening sa 2 meter. Yung 2 meter, yan po yung opening natin. Yan yung mga napagsinsila ni Epoy, diretso na po doon sa tambakan. Yan, kausap ko na yung ano natin dito. Nakausap ko na yung lalim na, napakalalim na nahukay ni Epoy din. Nakausap ko na po yung maghahakot ng panambak po rito. Yan, hindi pa sila available ngayon. May pasok po kami dito hanggang bukas, hanggang November 1. Yan, may pasok kami dito. Kompleto na siya. Tuloy ka, boy? CHB naman natin, marami pa yun. CHB, madami pa. Pwede na rin pong masimulan dito yung excavation nitong harapan ng bahay, paikot mga susunod. Gumagawa na ng pamorma si Kuya Sandy. May gumagawa na pala sa kabila, flooring lang. Talagang hindi na yata mauusog tong sasakyan. Haba ng papalitadahan namin dito. Malaki. Paikot. Ito. Plastering. Naiwagan technique ni Kuya Boy. Kuya Boy, may nagpapa-shoutout pala. Dom de la Rosa. Hello po! Ganda yung tangali ho. Sir Dom. Sir Dom. Yon, Sir Dom de la Rosa. Yan, Sir Dom, nakakalimutan ko po palagi. Ayan po, na-shoutout na kayo ni Kuya Boy. Ayan na. Pamas po ha. Sa Pasko daw. Yan, malapit na magpasko. Ang ganda pa rin. Yan, nakakapagdilig naman po sila. Yan na. Kaya bago mag-break time ha, diligan natin to. Dilig-dilig tayo. Pinapatubigan po talaga nila to. Yun nga, medyo matubig rito. Yan, dito banda madali lang po natuyo, gawa ng yung sikat ng araw. Boss, Monday, ang niyala ko, kulang na ako ng ano ha. Sa Lunes? Ah, sige ha. Hindi ko mula ito, tatas yung pilitas eh. Kasi yung iba nakasalpak pa rito. Natanggal mo na ba? Diyan. Yung kulang pala na pamorma natin dito, kasi meron kaming diskarte rito na gagawin na lang po namin yung sa precast. So ibig sabihin, yung pinaka lintel beam ng mga windows at saka itong schedule for sliding natin, gagamitan na lang po namin ng precast. So yun, pwede naman po yun, yung ganun diskarte. So, kumbaga, kailangan kasi may mga lintel beam
So gagawin namin buo na, sasalpak na lang namin para mas madali at hindi mahirap. Kasi kadalasan ang ginagawa, sinasabay sa forma ng CHB. Kaso nga lang, hindi na nga po magpapantay kasi yung biga natin, yung roof beam natin doon, hindi na magpapantay. Kaya gagawa kami ng buo na precast. Kaya nanghihingi si kuya sa akin ng pamorma pa. Yan na. Yan na muna yung update natin dito sa Tansa Garden Premier Project. Bali bukas, may trabaho naman tayo rito. Tara. Bali ito mga karaos, after break time. Yan, nandito tayo sa phase 4 project. Ayun yung tropa. Yan, ang tindi ng init ngayon. Grabe. Bonus kami ng mga nakaraang araw eh. Pero pagkadating ngayon tanghali hanggang hapon, grabe yung init. Supper talaga yung tropa ngayon. Init. Yan, bali nag-install na lang po sila ng bubong dito po sa may corner area at saka sa harapan ng bahay. Ang ini-install naman nila rito yung Pisen board at saka yung PVC roofing. Update. Dahil nga dito may restriction tayo sa mga renovation dito sa Lumina Homes. Bawal gumamit ng yero. Sa phase 3, phase 4, phase 5, phase 6 pwede naman, pero baka hindi nyo na makuha yung tinatawag na construction ban. Pero double check mo nga yan kung 5 feet yan. Sa likod mo. Okay, dito banda madilim na po. Madilim na siya kasi gawa ng napalitan na namin po ng bubong, tapos meron na siyang insulation. 5 feet. Insulation. Wala pa po siyang flashing. Ang daming pangkalakal. Sige, ayusin ko lang yung loob. Okay, napansin ko nga ang dami. Ayun na. Ang daming pangkalakal. Ayusin ko lang yung loob ng sasakyan. Pati rito. Bali, ang kulang na lang po namin dito, itong kusina, yung pinaka-slab niya. Ito na po yung kulang natin dyan. Tapos may mga, pansin niya, meron na tayong mga metal paring dito. Para po dito yan. So palalagyan na po natin ng metal framing to. Naka-ano na po siya. Naka-abang na. And tapos ang mahalaga rito yung flashing. Pagkatapos lang po ng installation namin dito, yung flashing na. Ayan yung flashing. Sige Bin, ayusin ko yung loob. Bubuksan ko. Dito po kasi sa loob ng sasakyan natin, meron na rin po kasing mga gamit to. Ito yung mga paghahanda sa next project. So ayan, may bareta na, pala, piko na gagamitin doon sa pag-install ng tiles. Tapos meron tayong dalang sako para doon sa bistay na buhangin. Ayusin muna natin para may karga natin yung mga kalat. Tapos akyat tayo dun sa taas para makita yung gawa po nila rito. Pero sa ngayon hindi pa ganun kalinis yan dahil marami pang kulang. So meron pa tayong flashing. Yung flashing kasi yung magdadala dun. Tayo naman kapag nagre-renovate tayo ng bubong, nagbubuhos tayo ng slab, marami tayong na-experience sa mga nanonood sa YouTube channel natin na matagal na. Minsan lagi po talagang umuulan. Nauulan talaga lagi. Pag nagtatrabaho kami ng bubong, kasabay nung biglang umuulan. Ewan ko kung nata-timing lang talaga. Nalilinisin ko lang itong sasakyan para may karga namin ibang mga kalat na bawas-bawasan.
mga lumang flashing. Doon na sa may ano, andun yung walis dito, sa may mga bato. Lalabasan natin lahat doon. Dito na tayo sa taas. So meron tayong ibang gamit dito. Meron. Ito yung mga tubulars na kasabay ng pinag-deliver natin para dito sa harapan ng bahay. So ito na yung bubong na pina-install natin sa tropa. Bali bago na po to. Yan, bali 0.5 yung bubong na ginamit natin dito. Tapos sa kada text screw nya, syempre silyado na. Yan, bagong bago yung bubong. Ang kulang na lang po rito is yung tinatawag na flashing. So mapapansin nyo, yung lumang flashing dito hindi namin yan kayang tanggalin gawa na ano po kasi yan, naghahati dyan yung magkabilang bahay. Pag tinanggal natin yan, malamang matatanggalan din po ng flashing tong kabila. So maglalagay naman tayo ng existing na ano, bali ititira natin yung existing na capping, pero maglalagay tayo ng panibagong flashing. Bali doon sa may mga corner lot na ginawa namin, itong firewall makikita nyo hanggang dito po yan. Pero dito sa gawa namin dire-diretso na po siya kung makapapansin nyo. Kaya isang buo, kaya parang mukhang naging malawak po. Yan, bali after po ng installation dito, yan, pasusukatan na po natin yung para sa flashing. Ito yung sa kabila. Ito yung sa harapan ng bahay. Yan, naka Pisem board tayo, tapos naka PVC roofing naman. O kapag ka nag-inspect si engineer dito, makukuha nito yung construction ban. Sunod tayo dun sa ano, sunod tayo dun sa restriction nila regarding sa mga materyales. Hanggang dito po yan. Bali, schedule na to sa flashing. Ginagawa na ni Master Gordo. Kinukuha na yung actual. Isa sa mga nagiging problema natin is yung ano niya, yung actual na pinaka firewall. Kasi dito yung combination ng side flashing plus capping. Pero makikita natin, tingnan nyo. Grabe pagkatabingin itong isa. Ayun, no? Papunta ng P6. Bakit hindi to tuwid, no? Ayun, no? Lumihis sa kaliwa. Ay, ganda sana ng gawa. Ganda sana ng gawa natin kung ano. Pero magdadala na dyan yung ano, latero. Sila nang bahala dyan. Ito yung update sa ginagawa nating bubong. Yan, according sa napag-usapan namin nila client. Yan, ano na po yan, isang buo. So bigyan ko kayo ng sample kung sakaling hindi natin ano yan, pinalitan gano'n itsura niyan. Ayun, oh, dugtong. So may possibility na yung pinaka dulo, ito yung sakit kasi niyan pagkadugtong, yung dulo. Kakalawangin po yan kasi lumulusot po yung tubig. Although hindi naman siya nagle-leak sa loob, pero yung tubig po hindi siya nawawala. Kaya yung mga bandang dulo po ng bubong, madalas pong kalawangin yan kapag ganyan. So ito, dito binuhos ni client yung konting budget niya, mas priority niya yung bubong. Tapos huli na lang po yung para sa loob ng bahay. Madali na lang naman daw po yun. Yan. So November 1 naman po, bukas November 1,
bukas naman yung CMT metal roofing pero hanggang umaga lang yata sila. Yan na, magpapabend tayo ngayong hapon, magpapasa tayo ng plano ngayong hapon. Ibebend na po nila yan, tapos bukas pipick upin natin. Baka bukas nandito yung tropa, tapos yung iba doon na sa bagong project natin. Bali mga karaos, maraming salamat muli sa pagsama ngayong araw po ng Biyernes dito sa aming channel. So kita-kita na lang po ulit for the next video. Tapaalam po muna. God bless. Time check, mag-alas 4 na. Malapit na matapos to. Huwag lang naman po sanang uulan. Kasi pagka umulan, syempre may tatagos pa rin na tubig sa baba. Pero wala pa naman tayong mga nagagawa dun eh. Yan na. Check natin yung installation. Yan, tama naman. So hindi baliktad yung yero. Tama. Tapos yung mga insulation naman natin, okay naman. Hindi naman po nakalitaw or hindi nakalawit. Yan, importante yun, hindi nakalawit. Yan, ayos naman. Yan. Okay, tara.